Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto. Nagliham kasaysayan na ipinadala ni Mila dito sa ating dulaw. Love and Memories. Tutol ang ina ng kaibigan ko kay Lauro, pero hindi pumayag si Celia na putulin ang kanilang relasyon kahit sinabihan ko pa siya. Tuloy-tuloy pa rin ang ugnayan nila sa isa't isa hanggang may naisip na paraan si Lauro. O ano, Celia? Papayag ka ba sa mungkahi ko sa'yo? Sige na, sumama ka na sa akin. Magtanan tayo. Ha? Kung papayag ako sa sinasabi mo, sigurado na itatakwil ako ng inay. Baka kung ano pa ang mangyari sa pagsasama natin. Para sa ating dalawang iniisip ko, tutol ang magulang mo sa akin. Bakit gusto mo bang maghiwalay tayo? Para alam ko ng aking gagawin. Ano bang plano mo kung hindi ako papayag? Lalayo ka ba sa akin? Oo, Celia. Talagang lalayo ako. At hindi mo na ako makikita kahit kailan. Ha? Naku, huwag mong ituloy ang nasa isip mo, Lauro. Naguguluhan ako. Hindi pa ako makapagdesisyon ngayon. Kaya, bigyan mo ako ng sapat na panahon para makapag-isip. Sige. Hanggang bukas ng madaling araw. Hihintayin kita doon sa may waiting shed at magtatanan na tayo. Mahal kita, Lauro. Pero, saan naman tayo pupunta? Tsaka, baka bawiin nila ako sa'yo. Kung sakaling sumama ako sa'yo. Ako nang bahala dyan. Sige, halis na ako. Doon na lang tayo magkita sa lugar na sinabi ko. Sana, dumating ka, Celia. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Hoy, Celia! Bakit parang balisa ka dyan? Ano bang iniisip mo? Sinunod mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Ha? Ay, kuwan po, inay. Hindi ko pa siya nakakausap dahil may sakit yata. Kung ganon ang iniisip mo, dalawin siya dahil may sakit. Ganun ba? Hindi po, inay Di ba sinabi ninyo sa akin na layuan ko na siya? O di, yun ang ginawa ko. Pero, di ko pa siya nasasabi sa kanya Kailangan sa lalong madaling panahon, sabihin mo na sa kanya. Mag-isip ka ng idadahilan mo kung bakit pinuputol mo na ang ugnayan ninyong dalawa. Opo, inay. Huwag po kayong mag-alala. At nag-iisip pa ako. Bakit kasi ayaw ninyo kay Lauro? Ngayon, di problema ko pa kung paano ko sasabihin sa kanya. Sige. Kung hindi mo masabi, ako na lang ang bahala. Ha? Ano? Gusto mo ako na lang ang magsabi sa kanya para wala kang problema? Ay, naku. Huwag na, inay. Ako na po. Baka kung ano-ano naman ang sasabihin niya sa inyo, ako na ho ang bahala sa kanya. Ano, Berna, anak? Sinabihan mo na ba ang kaibigan mo na huwag nang ituloy ang relasyon nila ng lalaking yon? Yun nga ang problema, inay. Ang tigas ng ulo ng kaibigan kong yun. Aba, tinawaran pa ako na makalumang kaugalian na raw yun. Ha?
Hindi siya naniniwala sa pamahiin ng mga matatanda tungkol sa nuna sa tuluan ng luha. Opo, inay. Talagang ipaglalaban daw niya ang kanilang pagmamahalan kahit tutol din ang kanyang nanay. Ayaw niyang magkamanugang ng isang driver lang. Ano? Aba, ambisyo siya rin pala ang ina ni Celia. Ang gusto niya ay may kaya ang maging manugang niya, ganun ba? Opo, inay. Kaya yun, nagmamaktol si Celia sa kanyang ina. Pero hindi yata susunod si Celia sa pagbabawal ng nanay niya. Ay, naku anak, wala kang magagawa. Hindi bale, sinabihan mo na siya. Ipanalagin mo na lang. Sana walang masamang mangyari sa kaibigan mo. Kahit ina niya, tutol din pala. Opo, inay. Pero hindi po ako titigil na pagsabihan siya para hindi mapasubo ang aking kaibigan at makasama ko pa ng matagal. Talagang hindi tumitigil ang inay. Napagsabihan ako. Pero, hindi nila dapat tutulan ng gusto ko. Para namang di nila pinagdaanan ng pagkadalaga na umibig din at sinunod ang itinibok ng puso. At teka, kaya ihahanda ko na ang mga damit na dadalhin ko. Sasama na ako kay Lauro. Total, alam ko na mahal niya ako. Hindi niya ako pababayaan. Ayokong magkalayo kami ni Lauro. Kaya mamayang madaling araw ay makikipagtanan na ako kay Lauro. Para di na kami magkalayo pa. Makikipagtanan na ako kay Lauro. Para wala nang magawa ang inay, kundi pumayag na makasal kami ni Lauro. Kung may mangyari sa amin ni Lauro, wala na siyang magagawa pa. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ayan, tapos ko nang nilagay ang damit ko na dadalhin ko. Tamang-tama pala ang gising ko. Hindi bale, tatawagan ko na lang si Pare Mario para malaman niya ang gagawin kong to. Hindi bale, may nakistambay naman na ibang driver kung sakaling hindi ako darating. Mabuti pa, aalis na ako. Ay, aba, Lauro, saan ka ba pupunta? At may dala kang bag. Ay, ang aga mo namang lumabas, madaling araw pa. Ano na may importante akong lakad ngayon. Kaya huwag na kayong magtaka kung di ako uuwi ng ilang araw. Aba, may trabaho ka pala. Paano yan? Hindi mo na kami masusuportahan, ganun ba? Huwag kayong mag-alala, inay. Padadalhan ko kayo. Sige po, inay, aalis na ako. Teka muna. Sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta. Para pag may nagtanong, alam ko ang isasagot ko. Ha? Sige na nga, paano hindi kayo makulit? Lumipat na ako ng trabaho ko doon na sa Maynila para madagdagan ng sweldo ko. Ay, ganun ba anak? O sige, pero mag-ingat ka ha. At sana, makatagpo ka na rin ng mapapangasawa mo para matahimik ka na rin. Alam mo, Celia, naniniwala na ako ngayon na talagang mahal mo ako dahil sumama ka sa akin. Siyempre naman, may tutol sa ating relasyon, gaya ni inay at ang matalik kong kaibigan. Kaya naisip ko na sumama na sa'yo para wala na silang magawa. Talagang bilib na ako sa iyo, Celia. Pinaglaban mo ang ating relasyon.
Bakit ngayon ka lang na nagkaroon ng nobyo? Hindi naman. Pero hindi pa seryoso yun eh. Dahil high school lang ako nung magkaroon ako ng nobyo. Ganun ba? Kung ganun, ay swerte ako. Dahil minahal mo ako. Kahit may mga tutol sa atin. Oo naman. Nakita ko kasi natapat ka sa akin. Siya nga pala. Kailan naman tayo magpapakasal? Hayaan mo. Kakausapin ko yung pinsan ko na nagtatrabaho sa munisipyo para makasal tayo. Kahit sa huwis lang. Total, nasa edad tayo. At kahit di na kailangan ng permiso ng mga magulang. Lauro, paano naman ang pamumuhay natin dito? Nagbakasyon ako sa trabaho ko. Saan tayo kukuha para sa ating pamumuhay? Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. At hindi ka magsisisi na sumama ka sa akin. Dahil magpapasada ako ng tricycle ng pinsan ko. Sinabi ko na sa kanya. Celia. Oh, Lauro. Celia. Lauro. Ang tigas ng ulo ng Celia na yon. Sinabihan ko na nalayuan niya si Lauro. Pero pinilit pa rin ang gusto. Talagang atat ng makipag-asawa yon. Kaya sigurado ako na sumama yon kay Lauro dahil tutol ang kanyang ina sa lalaking yon. Sana maging maligaya ka, kaibigan ko, at hindi magkatotoo ang masamang sinyalis ni Lauro. Baka mamaya sugurin ako ng nanay ni Celia at pilitin niya ako na alamin kung saan sila nakatira. Pero hindi ko alam. Ang mabuti pa siguro, tawagan ko si Celia kung makontak ko para alam ko kung saan sila nagpunta ni Lauro. Ang mabuti pa ay magwawalis muna ako dito sa bakuran namin. Ay nako, ang daming natuyong dahon na ng kamatsili at mangga. Ang hirap nang walang kasama sa bahay. Teka, sino itong dumarating? At parang umuusong ang ilong sa galit. Hoy! Nasaan ang walang hiyang anak mo? Saan niya dinala ang anak ko? Ha? Ay, anong malay ko dyan? Wala namang sinabi ang anak ko na may kasama siyang umalis. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Ano? Imposible na hindi nagpaalam sa iyo. Kaya sabihin mo sa akin kung saan niya dinala ang anak ko at babawiin ko siya. Ha? Babawiin mo pa kahit nagtanan na kung sakali. Ang sabi ng anak ko ay doon na raw sa Maynila magtatrabaho. Pero di ko naman alam kung saan siya titira doon. Baka tumira siya dun sa inyong mga kamag-anak. Kailangan kong mabawi ang anak ko. Dahil hindi ako papayag na mapangasawa ni Celia yung anak mo! Sige, bawiin mo kung gusto mo. Pero hindi ko masasabi kung nasaan sila. Dahil pumunta sila ng Maynila. Wala kaming kamag-anak doon. Ano? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan... Alam mo, Lauro, tumawag sa akin si Mirna at pumunta raw siya dun sa opisina at tinanong kung saan ako pumunta. Hindi alam ni Mirna dahil hindi ako nagpaalam sa kanya.
Basta gumawa lamang ako ng sulat na magbabakasyon ako. Ganun ba? Siguro nagtampo yun dahil hindi mo siya sinabihan na sasama ka sa akin. Siyempre, pag sinabi ko, di malalaman ng inay ko na sumama ako sa'yo. Naku, baka sumugod din sa bahay ninyo. Wala ring alam ang inay. Basta sinabi ko na doon ako magtatrabaho sa Maynila. Ano? Di aalamin ng inay mo dun sa terminal kung totoong doon ka na destino, hindi ba? Oo naman, pero sinabihan ko ang kaibigan ko na hindi niya sabihin kung asan ako. Ikaw talaga, nagsinungaling ka sa inay mo. Hindi mo sinabi na mag-aasawa ka na pala. Siya nga pala, alam mo Lauro, pinasaya mo ang buhay ko. Sana magkaanak tayo kaagad para maalagaan pa natin ang bunga ng ating pagmamahalan. Huwag mo na, Celia. Para wala pang sagabal sa ating pagmamahalan. Lalo na sa ating pag-uulaya. Para ganado tayo. Walang istorbo. Loko-loko? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Lena. Nagkausap na ba kayo ni Celia sa cellphone? Kumusta daw siya? Oo naman. Sabi niya sa akin, masaya silang dalawa at hindi pa nahahanap si Celia ng kanyang ina. Pero alam mo, galit na galit yung nanay ni Celia at isinumpa niya ang kaibigan ko. Ay, naku, bakit naman kasi hindi pumayag yung inay niya sa gustong mangyari ni Celia. Siyempre, mahal naman ni Celia si Lauro. Talagang nagmamahalan sila. Kaya lang, tutol naman ang magulang ni Celia. Tama ka dyan. Kaya naisipan nga nilang magtanan eh. Pero alam mo, hindi pa rin nawawala ang kabako sa aking dibdib para sa kaibigan ko. Sana walang masamang mangyari sa kanya. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante, masaya sila ngayon na magkasama. Parang tayo. Kailan naman tayo magpapakasal? Malapit na, huwag kang mag-alala. Dahil 1 taon na lang matatapos na yung aking kapatid sa kanyang pag-aaral. Kaya, konting tiis pa. Pwede ba, mahal? Siyempre. Oo naman. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Kaya lahat ng gusto mo, susundin ko. Pagbibigyan kita. Oo, tama na. Nandyan si nanay o baka makita ka. Magagalit dahil sinasamantala mo ang pagkakataon. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ang sakit. Kala ko sa susunod na linggo pa ako manganganak pero tumitindi ang sakit. Lauro! Gumising ka! Lauro! Bakit, Celia? Manganganak na yata ako. Ang tindi ng sakit ng balakang ko, aray ko. Ano? Manganganak ka na? Aray ko. Sandali, tatawag ako ng doktor o kaya Aray ko. dadalhin kita sa ospital. Sakit. Teka, kukunin ko yung mga gamit para sa bata. Hintayin mo ako. Dalian mo, Lauro! Napakasakit! Aray ko! Tiisin mo muna. Sandali lang. Lauro! Hindi ako maghahinga. Ha? Celia? Diyos ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong!
Ano kaya ang mangyayari kay Celia? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mirna dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.